Niño de Pandacan po. Okay. O, Sergio, bakit siya Santo Niño de Pandacan? Anong ibig sabihin nun? Yung Pandacan po is lugar po sa Manila. Okay. Galing po siya sa word na pandan. So, hindi po siya ma-pronounce ng mga Spanish missionaries yung naging Pandacan po. Yun pala yun, ibig sabihin nun. Yes po. Yung image po ng Santo Niño is nakita po siya ng mga bata naglalaro sa gawi po ng putikan. Which is, yung lugar po kasi ng Pandacan is maputik, so madami pong tanim na pandan. So, ayun po. Then, before po nung makita po siya, yung Pandacan area po talaga is ako po ng Sampaloc, Manila. Okay. So, nung nakita po ng mga bata yung Santo Niño, pinagbigay alam po nila sa kura po ng Sampaloc. Okay. Then, kinuha po nila yung Santo Niño, then dinala po sa bayan ng Sampaloc. Sa Loreto Church po. Then, bali nawawala po yung image ni Santo Niño sa Loreto Church. Bumabalik po siya sa lugar na pinagkuhanan sa kanya sa Pandacan. So, doon po sa lugar na yun, meron din po isang balon. Doon yung nagpupunta siya na nakakasuhan. Ngayon po, nag-decide po yung kura ng Sampaloc, Manila na gusto po talaga ng Santo Niño sa Pandacan. So, binalik na po siya sa Pandacan, Manila. Then, year 1712, naging isang ganap na po na separate na bayan ng Pandacan at naging parokya rin po. And isa po sa mga miracles na attributed po kay Santo Niño de Pandacan is yung balon po niya. Hanggang ngayon po may balon pa rin po sa simbahan ng Pandacan. Yung pong balon po na yun is nakapagpagaling po ng isang Donya na si Donya Josefa. So, dahil po sa pagligo po sa balon na yun, bumalik po siya sa sakit na sandito. Bali yung sakit daw po na sandito, kinatawag po na sandito, yung daw po sakit na yun is gumagalaw po yung katawan kahit hindi po gusto naman. Bali, gumagalaw po siya ng hindi mo sinasadya. Napakahirap pala, ano? Tapos napagaling yung Santo Niño de Pandacan. So, yung isa pa po himala ng Santo Niño is yung umulan po ng napakalakas. Yung po image po ng Santo Niño de Pandacan is hindi po nabasa. Okay. Then, meron po, bali sa Pandacan po, meron po dalawang celebration ng Santo Niño. Bali yung pista po ng Santo Niño, which is the Pistang Bayan, which is January po. Then, yung pista po ng Sunog. Yung pista po ng Sunog is every second Sunday of Easter to commemorate po dun sa isang pinakamalaking milagro po ng Santo Niño ng Pandacan, which is hindi po nasunog yung bayan ng Pandacan, tinapat po ng pura paroko yung image po ng Santo Niño sa dako po na may nasusunog. So yun po yung napakaganda ng istorya niya, no? Napakamilagroso po ng Santo Niño ng Pandacan. Okay, so siya ang iyong alaga, si Santo Niño de Pandacan. Sergio, napakagaling mo. So, ikaw nagdi-design ng mga yan, ano? Yes po. Pero bali ito po is padamit mo ng aking friend. Pero siya ngayon, yung suot niya, pinadamitan yan. Pinadamitan mo. Yun, napakabait naman ang kaibigan mo. Ang ganda-ganda. Napakaganda niya. Diba nawala pa siya, yes, Sergio? Nawala po siya. Then sadly, yung original image po ng Santo Niño de Pandacan is nadamay po sa sunog last July 2020. So, nawala na siya. Wala na po yung original. Pero yun ba yung ninakaw na ibinalik? Hindi po siya ninakaw. Nawawala po talaga siya sa nawawala siya. Ito po ay sa Loreto Church po pala sa Sampaloc. Ngayon, natagpuan sa Pandacan. Umuwi ulit ang Pandacan. Siya po yung magiting na mananahi na magdi-design ng damit ng ating Santo Niño de Pandacan. At gumagawa din siya ng mga damit ng iba pang mga machine embroidery ang kanyang expertise, no? Santo Niño de Pandacan. Tapos, paano kayo makukontact, Sergio? Through Facebook page po. Bali, wala naman po ako Facebook. So, bali, personal Facebook ko po yung Jose Alfredo. Okay. Then, meron naman po akong TikTok account din po at Almighty. Saka, kaibigan mo pala si Cesar Palma? Bali, ako din po ang Flores. Ikaw ba? Di ikaw yung sino yung naglagay nung corona nung fiesta ba? Nakita mo? Nung umaga po, ako po yung naglagay. Nung gabi po,
sadly nakatulog po ako sa Oo. Okay. Oo. Oo. Sobrang pagod, mami. Oo, napakaganda kasi napakaganda nung Ayan. Thank you very much, Sergio, Thank you. Bisita po kayo dito sa Tambayan ng Malapiran ng Guadalupe, ang pinakamagandang parokya na talaga sa Malapiran ng Guadalupe dito sa Pilipinas at sa Asia. Salamat po. Salamat po.